Yan, sumayong udto sa inyong mga tanan. Yan, mapagpalang umaga. Gising lang natin today. Yan. Bago tayo mag-start, wala nang ayos-ayos. Bira-bira na kagad, birada. Okay? Kagigising lang ganyan talaga ang spiritual division. Pagkakagising lang, gabi talaga nagigising. Minsan iba-ibang oras, depende, no? Orasa. So, yan. Batiin ko po muna unang-una sa lahat ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na El Jehovah Elohim. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, binabati ko po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na si El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang lahat dito. No? So binabati ko rin po especially ang aking asawa na si Maestra Ayera Bitala. Yan, na pinakamamahal ko. No? At binabati ko rin ang aking samahan na The Alpha Royal Golden Military Legion. Yan, so binabati ko rin po ang aking samahan na The Alpha Royal Golden Military Legion International. At binabati ko rin po ang aking samahan pa na isa na Divine God Benevolent Missionary International na aking pinamumunuan. No? Dito sa aming samahan na Alpha Royal Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International ay napakadisiplinado. At dito po ako nagbibigay ng mga mensahe ko. At dito ko po pinagpapatuloy ang aking mga kaalaman, no? Yan. So, bago ko rin makalimutan pala, yan, pasensya na kung medyo may mga malikot tayong mga alaga dito, no? So, bago ko makalimutan, no? Batiin ko muna ang isa sa mga hari na pinili ng Diyos na maghayag ng mga balaod o mga kahayag sa Diyos Ginoo, no? Walang iba kundi King Eddie Igunya, isa sa mga founder ng the 144,000 chosen people. So, mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, sa inyong samahan, nawa magpatuloy kayo sa inyong mga mensahe, no? So, yan, magpatuloy din tayo sa ating mensahe, kay kanya-kanya man tayo ng kaluwasan at ating mga mensahe dito ay patungkol ito sa kaligtasan. Hindi tungkol sa mga bagay na iniisip ng iba sa inyo na nakakasira ng isang samahan, no? Ang PBMA, ako man na nagtatag niyan. Pasensya na kayo kahapon po talaga kay mabagal talaga ng signal. O ngayon na lang ako makabawi sa inyo sa pagmimensahe sa inyo dahil mahalaga po talaga ang mensahe na ito. Mahalaga po talaga. Kasi nung panahon namin dyan, nung kami ay nagtatag ng PBMA, ako naman na nagrehistro niyan. Wala naman binayaran ng mga membro dyan. Yan ang katotohanan. Kaya ganoon din sa pagbabalik ko. Itinatag ko ang Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary International para dito ko po ipagpatuloy yung mensahe ko. Kasi sinabi ko na yan doon dati sa mensahe ko na bibihisan ko ang PBMA. Pag binihisan ko ang PBMA, hindi nyo ako makilala kung sino ako sa aking pagbabalik. Kaya makilala nyo ba ito na bago ang material? Hindi nyo ito makilala. So binabati ko po muna ang mga viewers natin, no, sa iba't ibang lugar. Ignacio Balanquisa Jr. at Edmar Formentera Just Eteb, no? So binabati po kita, mapagpalang umaga pa rin po sa ating lahat, no? At sa mga kapatid po natin na guardians, so mano po sa lahat ng mga nakakataas at mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Binabati ko po ang RGBI. So mapagpalang umaga sa inyo. So tuloy natin ito. Kaya yung mga baguhan, example, maraming mga baguhan ngayon, nagpapakilala sila na kilala namin si Divine Master, nakakilala kami. Paano mo masabing nakakilala ka kung hindi ka naman serbisyo namin ng personal? Kasi yung mga serbisyo nga namin ng personal, sila mismo nakakatutok sa mensahe ko na ito ngayon. Kahit hindi ako magpakilala, sila mismo nakakilala sa akin. Sa pagsasalita pa lang, indayog pa lang, may palatandaan sila sa akin. Hindi ko kailangan magpakilala kasi ako ba naman magpapakilala ako sa mga serbisyo ko, nakilala naman nila ako. Ang mga serbisyo ko, kilala nila ako yan. Pag magmensahe ako dyan, marunong yan sila makinig sa akin. No? Pero yung mga nagpapanggap dyan na nakakilala at hindi naman serbisyo, mga pikitago sa mga yan marami yan silang sinasabing paninira. Kaya mag-ingat po talaga kayo kasi sa mundo natin ngayon, kung sino pa yung mabuti, siya pa ang sinisira. Kung sino pa yung masama, yun pa ang tinatangkilik ng mga taong ito. No? Ang spiritual division, kami lamang ang makakaalam sa pangalan namin. Ano ibig sabihin ng R-U-B-E-N? Kami lang naman makakapagpaliwanag yan. Kami lamang ang nakakakilala sa aming sarili. No?
wala nang iba pa. Kasi may mga gumagamit ngayon ng, napansin ko lang itong mga mahilig manlin lang sa inyo. Ginagamit nila yung mga mensahe ko nung panahon para linlangin kayo. Anong palagay nyo sa spiritual division? Bobo at tanga na parang siraulo na paulit-ulit na lang yung sinasabi? Wala nang bago? Wala na bang karugtong? Wala na bang karapatan ng spiritual division sa pagbabalik nila? Sino ba nagpo-programa? Kayo ba mga miyembro o kami mismo nagpo-programa sa sarili namin? Kasi kami man ang nagtatag niyan, hindi naman kayo. O ngayon, sa pagbalik ko ngayon, konti-konti nabubuksan at naliliwanagan yung mga tao. Dahan-dahan sila nabubuksan ng kalaman. Na kumbaga namumulat na sila sa katotohanan. Si Divine kilala namin ganyan magsalita yan. Tsaka hindi naman ako kagaya ng inilalarawan ninyo na si Divine Master pagka gumawa kami ng masama okay lang sa kanya. Hindi ako ganun na tao. Pag masama nga ginagawa mo, sasabihin ko pa sa'yo, babariling kita pag di ka sumunod. Biro lang, no? Kaya ako lang sinasabi ang ugali ko na yan. Kasi hindi ako mabirong tao. Seryoso talaga ako sa seryoso. Yan ang ugali ko noon. Kaya kung pagmamahal talaga ang pag-ariin mo sa isang samahan, napakasarap. Pagmamahal hindi yung kaplastikan. No? Ako kilala ko yung sarili ko. Hindi nyo naman kilala sarili ko. Kasi hindi naman kayo spiritual division at hindi naman kayo ako. Kaya hindi nyo pwedeng ilarawan ang pagkatao namin. Dahil kung talagang nakakilala kayo, hindi kayo manira ng kapwa ninyo, hindi kayo manira sa pangalan ko, hindi nyo ko gawa ng masama, di ba? Dahil ako dito sa social media, nagmimensahe ako ng tunay. Kita naman ninyo nung nagkaroon kami ng general conference, yung mga miyembro ko dito, sabi ko nga, kung gaano lang karami ang nadakot kong kanin, yun lang para sa akin, hindi ko kailangan ng marami. Bakit ko kayo kailanganin po ba ng marami? Hindi na kailangan. Kung sino lang ang madakot ko, yun lang ang maligtas. Kasi yun naman ang nagmamahal sa akin Anin ko yung maraming crowded na tao na kung yung karamihan niya kaplastikan, di ba? Di na baling kaunti lang, at least masaya naman ako. Yung kaunti na yun, sasabihin ko sa inyo, yung kaunti na yun, okay na sa akin yun. Yung 12 million na tao na yan, okay na sa akin yun. Hindi ko naman kailangan ng marami. Di ba? Ang sarap mabuhay ng mahal ka ng mga miyembro mo. Masarap mabuhay ng pinakikinggan kanila doon sa mga mensahe mo. Masarap mabuhay yung tinuturo mo mabuti sa kanila, sinusunod nila. Kaya mag-ingat din po kayo. Di ba sinabi ko na sa series yan? May mga masamang tagapagturo sa pagkawala ko. Marami yan sila sa mga nagsulod sa mga organisasyon. Nagpanggap yan sila na ganito, nakakilala. Tapos pagdating ng panahon, pagbabalik ko, hindi pala nila ako kilala. Kasabihin nila, kung kinsa nagpakaaron na siya si Divine Master, dili kayo maniwala. Yung mga taong gumagamit ng mensahe ko na yan, sila ang sumisira sa samahan. Hindi ba kayo nagtaka sa tagal nilang ginamit yung mensahe na yan? Lahat na lang gagawin nila peke. Lahat na lang gagawin nila hindi tunay. Ang gusto nila kasing mangyari sa pagbabalik namin, hindi nyo na kami makilala. Kasi ang gusto ng mga kalaban, sila ang tuuhan ninyo, hindi na yung mga spiritual division. Ganun ang tactical ng kalaban. Kaya kayong may mga matalinong pag-iisip, mag-isip kayo. Ang sinabi ni Divine Master, or ang mensahe niya noon, di ba? May mga ganyan Kung talaga nakikinig kayo, mababasa niyo yan, makakapakinig kayo ng mensahe ko noon. Sa pagbabalik ko, wala na makakilala sa akin pagbabalik. Ang makakilala lamang sa akin, yung mga tunay na may puso at damdamin. Paano mo makilala ito kung di ka naman nagmamahal ng lubusan? Di ba? Kasabi mo, mahal ko si Divine, mahal ko si ganito. Salita lang yun. Panggagamit nyo lang yung iba sa inyo. Karamihan dyan naman luloko, lalaki. Pumapasok sa organisasyon. Ginagawa nila, pinipirahan nila yung mga kasister, yung mga ibang membro, kawawa naman yung mga tao. Sabi ko nga sa kanila, ako, hindi ko kailangan na, hindi ko kailangan na kumbinsihin kayo na ako ito. Hindi ako ganun tao. Wala akong pakialam kung maniwala kayo hindi. At least ako, nasabi ko yung mensahe ko dahil yun aman ang kailangan talaga malaman ninyo, yung katotohanan. Sa pagbabalik ng spiritual division, ang spiritual division lamang ang nagprograma sa kanilang sarili. Ako man ang nagpaprograma sa sarili ko, hindi kayo. Halimbawa kayo, ipinanganak kayong dito sa mundo. Papayag ba kayo
na yung chismosan ninyong kapitbahay na naninira na mas alam pa niya yung buhay ninyo kaysa sa sarili ninyong buhay? Na kayo man ang nakakaalam kung sino na ni tatay nyo, paano kayo duman sa pagsubok? Huwag nyong hayaan na yung ibang tao ipaliwanag yung buhay ninyo na hindi nila buhay iyon. Kaya nga kami, buhay namin, walang makakilala sa amin. Kaya sabi nila, kilala, ano yung letter R, U, B, E, N? Hindi naman sila makasagot kay mga patuo-tuo man sila. Sabi nila, wag kayo maniniwala dyan. Kayo mismo, mga nakakarinig dun sa mga bibig nila minsan, kayo ang wag maniwala sa kanila. Sa tagal naman nilang nanloko sa inyo, di pa ba kayo nagising? Meron pa nga dyan, gagamitin yung mensahe namin. Sinabi ni Divine Master, ganito, ganyan. Samantalang tanungin ko sila, ikaw ba ang pinag-iwanan? Asaan yung pirmado sa'yo ng four corners of the world para sabihin mong ito sinabi sa'yo ng spiritual division? Samantalang hindi namin siya nakausap ng personal. Kaya mahirap ngayon sa panahon ngayon na magpapaniwala din kayo sa mga tao nagpapanggap na sinabi niya ni ganito, ni ganyan, kahit hindi naman nila kami nakakausap. Kami spiritual division, napaka-privacy ng buhay namin, napaka-private life namin. Dalawang persona lang ang aming nakakausap. Dalawang tao lamang. Yung trusty na pinagkakatiwala namin. Kung sino yung makausap namin. Napaka-private ng buhay ko. Sa totoo lang. Hindi ko kailangan ng crowded na tao. Hindi ko kailangan ng mga tao marami. Wala. Kasi simple lang naman ang buhay natin. Hindi naman tayo kagaya ng iba dyan. Kung ano-anong sinasabi sa social media. Hindi naman nakakilala. Meron pa nga dyan na may nagmimensahe dyan. Sabi niya doon sa mensahe niya, kung natatandaan nyo to, kung ikaw si Divine Master, ibaon mo nga yung sarili mo sa lupa. Ganon sila ka sira ulo. Kababalik ng material ng katawan, gusto na nila patayin ulit para maghari-harian sila doon sa gawain nilang masama. Sa tingin niyo kami spiritual division, mapabagsak nyo ito? Tandaan nyo, baka nakakalimutan ninyo yung sinasabing batas. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, pumatay ka, ganon din ang gagawin sa'yo. Kaya kung sa tingin mo hindi ka takot sa sinasabi mo na mga masasamang salita tungkol laban sa amin, baka dating ang panahon ay magsisisi ka rin. Alam mo, masarap mabuhay ng tunay. Masarap mabuhay yung wala kang tinatapakan tao. Hindi yung ginagamit nyo yung mensahe namin para makasiker kayo ng atensyon sa tao, makuha nyo yung atensyon ng tao. Tapos pag nakakuha na kayo ng atensyon sa tao, pagdating sasabihin nyo kayo at tunay, peki yung mga tao nandyan. Huwag ganon. Ilan ba ang mukha ng Ruben? Kung sige nga, kung kayo nakakaalam, ilan ang Ruben? Kung alam niyo 36 ang mukha ng Ruben, di ba? Wala kayong alam kasi yung mukha namin nagbabago-bago yan. Kung side view, sa kabila, iba na namin tsura namin. Nag-iiba-iba itsura namin. Spiritual division, nagbabago ang itsura. Minsan bata, minsan matanda. Ganun yan. Minsan foreigner, hindi mo makilala kung sino, di ba? Spiritual division Kasi yung tao na mga walang aral sa spiritual, yung mga mababaw lang, hindi nila naabutan yung tunay na aral kasi baguhan lang sila. Kumpara naman dito sa mga transient missioner na matanda na, namuti na nga yung buhok Saka kapag paliwanag, 76 years old, 65, 77, 75, matanda na talaga. Tinanong ko sa kanya, ilan ang Ruben? Sumagot yung matanda, ako pa, Divine, kilalang kilala kita. 36 ka, Ruben, ang meron ka. Di ba? Ibig sabihin, kilala nila pagkatao ko. Kasi sabi nila, Divine, kahit hindi ka kagaya ng iba, nagpapakilala ka, ikaw, kilala ka namin kasi may palatandaan kami sa iyo. Yung palatandaan na yon, kami lamang ang nakakaalam. Yan ibig sabihin. Halimbawa, ikaw, meron kang kaibigan na nabuhay noon. Siyempre, ikaw na nakakakilala sa kaibigan mo sa pagbabalik niya sa bagong material, magugulat ka bakit alam niya yung sikreto ninyong dalawa. Iba naman yung material niya. Bakit alam niya yung sikreto ninyong dalawa? Dahil nagserbisyo ka sa kanya. Karamihan sa mga nagserbisyo sa akin talaga mababait. Hanggang sa ngayon sa pagbabalik ko, unti-unti na sila nagbalikan dito. Mas dumadami pa. Nag-isip nga ako pag nag-event kung magkakasya ba tayo doon lahat, doon sa may magandang hotel. Ewan ko ba? Kasi maganda yung event natin Lahat kayo naka-aircon. Lahat kayo inaalagaan ko. Ganyan ako magmahal. Hindi ako kagaya ng mga pa-leader-leader lang dyan. Tapos pagdating sa mga event, kawawa ang mga membro.
nangangamoy putok, nangangamoy anghit, hindi man lang makalasap ng ginhawa, di ba? Oh, excuse me muna ha. Yan, so tuloy tayo sa topic. Yan ang sinasabi ko. So binabati ko po isa sa mga masugid nating mga taga-pakinig, no? So bago ko makalimutan, no? Lolita Maxilum, Ignacio Balanquisa, Lolita Maxilum, no? John Ronald Atienza, Ian Arsenal, no? Isagani Rapon, San, no? Rosalinda Leones. Maayong umaga sa iyo, Rosalinda Leones, isa sa mga serbisyo ng unang panahon, no? Sa una kong kabhang. Yan. Ako kasi hindi naman ako mayabang kagaya nila na nagpapaganda dun sa kwento nila. Na ako kilala ko ni Divine Master. Kilala ko si Divine Master. Ang gusto nilang gawin ng mga masasama, pag nanloko sila sa inyo, sasang-ayunan ko sila. Hindi naman ako ganun na tao. Baka nga, kung maabutan nyo yung tunay ko na material na katawan ng panahon, naninipa yun. Makakaramdam kayo ng 7 horsepower. Ha? Huwag nyong ganunin ang mga spiritual division. Huwag nyong ginagawang BI-BI, ha? O bobo, ha? Kasi alam namin ang ginagawa ng bawat isa sa inyo. Kung nandiyan ka sa PBMA, nasa Robinyan ka man, nasa Red Ring ka man, kahit saan ka bang samahan, alam ko kung anong klase kang tao. Kung anong klase kayong tao, kung matino kayo, gago ba kayo, tarantado ba kayo. Alam ko yan. So binabati ko po si Yelimi E. Asuncion, no? Na taga Malang, Cotabato. So mapagpalang umaga po sa inyo. At Dante Masubayan, no? So good morning sa inyo. Ako sa buhay ko na ito, wala na akong iniisip kundi magmensahe lang. So binabati ko rin si Amethyst Gem Casas Villapando, no? Yang mga yan. Sa una ko material, yan, anak ko yung mga yan. Kaya sabi ko, iilan na lang ang makakilala sa pagbabalik ko. Sino bang makakilala sa pagbabalik ko? Kay bata ka man, tapos itsura mo iba man. Imposible makilala ka ng mga yan. Kaya mga tunay na makakilala lamang sa akin, may pusong busilak, no? So binabati ko rin si Merlin Estrada Alga Palomares, no? So continue muna tayo sa live. Oo. Eh sabi ko, paano mo makilala ang katotohanan? Kung sarado ang mata mo. Kahit sabihin mo, nakita mo yung gawa ko, hindi naman yan ang ano talaga ninyo eh. Hindi naman talaga yan ang tinitignan ninyo. Kayong mga loko-loko dyan sa mga iba't ibang chapter. Alam ko yan. Kahit sabihin mo gumawa ka ng mabuti, hindi yan ang tinitignan ng mga taong may personal interest sa isang samahan. Ang ginagawa nila doon, pera-pera. Yan ang para sa kanila. Yan ang mabuti sa kanila. Yung masama nilang gawa. So, binabati ko rin si Shailene Duway. So, good morning sa inyo. Yan. Ako, simple lang naman ugali ko eh. Hindi ko ugali manira ng kapwa. Sila nga lumalapit sa akin dito para magpagamot. Tapos mo gamutin, iba na yung ugali. Pangit yun. Wala kang delikadesa. Kasi una sa lahat, ang spiritual division, may delikadesa kami. Marunong kaming mahiya, marunong kaming tumikom ang bibig. Ayaw namin makipag-usap sa mga plastic na tao. Kasi tunay kami kausap eh. Ayaw namin ng ginaganon kami. Ano bang ginawa naming mali? Kami mga spiritual division para bastusin nyo kami. Para lang sabihin yung tunay kayo at peki ang pagbabalik ng original. Na hindi naman yung iba sa inyo nagsiservisyo. Kilala ko yung baguhan eh. Kilala ko yung tunay. Kilala ko yung mga matagal na. Yung mga matatagal ang mga ubani ng uga, yung buhok nila. Natigulang na lang sila sa pag-antay sa akin. Kaya nagpasalamat ako sa mga nag-antay. Yung totoong tumanggap sa akin sa pagbabalik ko. Sabi ko, hindi nyo ito makilala. Kung dati seryoso ako, hindi nyo ako mabibiro. Iba ugali ko ngayon. Kasi bago na material ko eh. Sa pagbabalik ko, paliligayahin ko kayo. Kaya king koy ito. Ganyan yan. Ang PBMA, walang iba pa man ang founder dyan, kundi ako lamang. Ganun yan. Ang Philippine Benevolent Missionary International, na sinasabi nilang pinagyayabang nila dun sa ibang bansa, na kinuha nila dito sa PBMA Missionary sa Pilipinas. Ako man nagtatag niyan, maraming gumagaya niyan, wala man silang originality. Sa pagbabalik ko,
ang sama na binuko Alpha Royal, Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International, rehistrado tayo sa Washington DC under the law of United States of America. So wala na kayong isipin doon sa pagparehistro, kaya ako man nagbayad. Ha? Hindi ko kasi ugali yung nagpapashoulder ng bayaran pagdating sa mga ganyan. Kasi yung ganyan, obligasyon niya ng leader, hindi ng member. Alam ko yan. Ha? Kaya yung mga taong gumagamit ng mensahe ko na huwag kayong maniniwala dyan kung sino nagpagad, takot lang sila na malaman ang katotohanan. Diba? Ganun yan. Takot silang malaman sa pagbabalik ko, wala na silang mga tao. Kasi yung mga tao, ang hinahanap naman nila, ang original na spiritual ng Ruben. Hindi naman yung material. Spiritual na Ruben na mismo nagmensahe simula noon hanggang ngayon. Hindi man ako nagbago. Ang tao ang nagbabago. Ang ugali. Minsan, mabuti ka sa kanila, gawang kanila ng hindi maganda. Diba? Ganun sila ka-plastic na tao. Tangit yung ugali na ganun. At saka, paalala ko lang, lahat naman ng mga organisasyon nyo dyan, simula sa PBMA, Rubenian, Red Ring, o ano pa man, kung saan man kayo naroon, magrespeto kayo sa ibang samahan. Baka hindi nyo alam, yung mga tinatapakan yung mga samahan is matindi pa sa inyo. Tandaan nyo yan. Pagmamahal ang pagariin nyo. Di ba meron tayong 12 na hiyas dyan na ibinaba ko sa inyo sa balaod? Iwasan nyo magsalita ng hindi maganda sa kapwa nyo. Bakit hindi nyo ma-apply yun? Kasi baguhan kayo. Ha? Baguhan kayo. Hindi naman kayo ignorante para di nyo alam yung 12 na hiyas. Diba? So, binabati ko po si Rian Lee Estrada Alga. Yes, yan. So, Mercedita Orbilio Rosal. So, mapagpalang umaga. Kaya sabi ko, hindi naman kayo ignorante para hindi nyo malaman yung 12 na hiyas. Pilit man nilang patayin ang mensahe namin. Pilit man nila i-doctorate. Hindi nila to magaya. Kayo, magagaya nyo ba itong mensahe ko na to? Hindi nyo to magagaya dahil ito man ang original, nagbigay ng buhay sa PBMA. Ito man ang source of knowledge. Ako man ang nagtuturo kung ano yung tama ninyong gagawin. Yan ang katotohanan. So, binabati ko po pala yung mga kapatid natin, mga guardians sa mga saan mang sulok po ng mundo, mga nanonood. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa ating mga kapatid na guardians, no? Ayan. May mga nagtatanong, kapatid ka ba na guardian? Secret. Kasi malaman naman po ninyo kung kapatid nyo guardian yung kausap nyo. Puso ang gagamitin mo. Hanggang huling patak ng dugo, magkakasama tayo. Ha? Sa pananalita pa lang, mahuhuli mo na. Hindi na kailangan pang ipakita ang patunay. Doon sa patunay pa lang, malalaman mo na eh. Senyalis pa lang ng pananalita, alam mo na. Yun. At saka, ito nung panahon namin nabuhay, kami, makilala nyo ba kami spiritual division kung hindi kami magpakilala na kami si Ruben, kami si Lolo Adriano, ako si Dr. Yudsobar, ako si Captain Capujur, hindi nyo kami makilala. Kung hindi kami magpakilala, di ba sinabi ko noon pa man, kung talagang matibay ang inyong paniniwala at mataas ang inyong paninampalataya sa amin, mismo kayo makakilala sa amin dahil kami mismo ang lalapit sa inyo. Ganyan yan. Ay maraming mga loko-loko ngayon, yung mabuti kong mensahe, pinapasama nila sa kabilang grupo. Gawan nila ng di maganda. Ano ba yan? So, binabati ko po si Maria Victoria Arbis. Binabati ko rin si Edwina Pabrua Gutang. Calixtro, no? Sa mapagpalang umaga. Bago ko pala makalimutan, no? Yung may mga tao kasi ngayon na mga loko-loko, no? Gumagaya ng account ko. Para malaman nyo na ako ang kausap nyo, i-video call nyo. At pag sumagot, mukha ko lumabas, ako nga. Confirm, no? Pero ingat kayo sa mga gumagaya ng account ko kasi marami ngayon mga scammers. Ingat kayo. Lalo na sikat tayo, gusto nilang makabingwit ng tao, no? Yan. Kaya meron naman po kaming GC group chat. Nandoon lahat yung mga mensahe ko. Halos hindi na nga kami magkasya lahat. Gagawa tayo ng isang group na lahat ng message ko doon ko ilalagay para po ma-refresh yung utak ninyo. Mabalikan ninyo yung tunay na mensahe ko. Huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga nagpapaliwanag sa inyo kung pantabi-tabi lang. Kung sino-sino lang na wala namang mga authority. Walang authority, walang pirma ng four corners of the world, no? Kasi may binigyan ako ng pirmado ko dyan. 4 yan. Successor sila. Ibig sabihin, sila lang may karapatan na magbigay ng mensahe sa inyo. Matanda na sila, sobra. Nandito sila sa samahan ko, nakahanay. Hindi sila sa samahan ng iba nakahanay. Ganon nila ako kamahal.
Ako, hindi ko naman kailangan sabihin na, o ikaw, dito ka sa akin. Wala, tinagtatabuyan ko nga sila. Bakit kayo dito? Ang gusto ko lang dito, mga konti lang tao, kay ayoko ng crowded na tao. Yung enerhiya nyo, iba. Sobrang mahal nila, talaga nanatili sila. Alam nyo, ang tunay na nagmamahal, no? Kahit anong paninira pa sa akin dyan, kahit gano'n. Alam nyo ba ang kalaban? Napakagaling manira niyan. Halos mapaniwala ka nila sa kasinungalingan nila. Iyan ang dapat ninyong bantayan, yung mga kalaban na sisira ng samahan or programa ng Diyos na itinatag ko dito sa lupa. Kaya dito sa Alpha Royal Golden Military Legion, Divine God Benevolent Missionary International, ang sasaya nila, yung nagkaroon kami ng event. Sabi nga nila, Divine, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatanto sa pagbabalik mo. Ikaw lamang ang nakapagpadama sa amin ulit. Na pagka mag-event kami, masaya kami, nakalasap kami ng ginawa sa ibang samahan, di namin to maramdaman. Sabi ko, iba kasi yung leader doon, iba yung leader dito. Magkaiba yung mabuti sa masama. O kaya ang binibiro ko sa kanila, ako masama ako eh. 12 sungay ko na wala pa yung dalawa, ibalik nyo na. Ninakaw nyo kasi. Ganon yan. Kasi isipin mo, anin mo yung taong napakaganda magsalita, pero hindi naman tugma dun sa sa ginagawa nila, no? Meron pa nga dyan na maraming tattoo sa katawan, simula ulo hanggang paa. Ha? Sasabihin niya, siya daw ay pinagkatiwalaan ko, ganyan. Maraming gawang kwentong-kwentong, gihimo ng mga istorya. Dami niya mga sila. Gawa-gawa ng kwento para lang mapaniwala nila kayo na sila yung pinagkatiwalaan. Alam mo, kung kayo ang pinagkatiwalaan, wala dapat madumi yung katawan ninyo. Hindi dapat madumi at hindi dapat tak-tak ng tattoo ang katawan ninyo. Ang taong sinungaling, mahuhuli sa gawa. Tandaan nyo yan. Dahil wala namang sinungaling na hindi nakakarma. Meron pa nga dyan, nagsasabi na huwag kayo maniwala dyan, ganito, ganyan. Ang paniwalaan nyo, si ganito, si ganyan. Samantalang lalo lang nila nililigaw yung isipan nyo. No? So, binabati ko po si Prospero Dan Hugan, no? So, good morning din po sa'yo. Tony Mirioles, mapagpalang umaga sa'yo. Binabati ko kayo lahat sa mga nimata na, sawa pa nimata. Binabati ko pa rin kayo. Kaya ako masaya naman ako sa buhay ko. Ay, masaya ba kayo? Yung iba kasing mga tao dyan, may malaking inggit yan sa akin. Di ba, sinabi ko na nga sa post ko, ang taong naninira sa akin, may inggit yan at madumi ang espiritu ng mga yan. Kaya dalawa man ang espiritu dito sa mundo, espiritu na may laman, espiritong walang laman, ha? Yung espiritu na sinasabi ko sa inyo, yung mahilig manira, yan yung mga taong ligaw na kaluluwa. Ha? Yan ang bantayan ninyo, mag-ingat kayo kasi masisira ang mga programa ng Diyos dyan. Yung mga yan, maninira yan. Imbis pa ganun na yung samahan, hinihila nila pababa para sa ganun, hindi kayo uunlad. So dito sa samahan ko, bawal yan. Oo, pag gumawa ka ng hindi maganda, may kalalagyan ka. Oo, may kalalagyan ka. Akala mo ba, basta-basta ang military? Hindi basta-basta ang military. Pag sinabi mong military, nandirito ka. Ha? Sinasala yung ugali mo, dapat maging disiplinado ka. Kasi hindi ka pwedeng pumasok bilang misyonaryo kung hindi ka disiplinado. Ang pagiging misyonaryo or misyonarya, kagaya ng military yan. Respect, pagmamahal, buong puso't kaluluwa mo ibibigay mo sa Diyos. Ha? Yung serbisyo mo. Pananampalataya mo, yan. Kaya ang tao hindi natututo. Number 1, iba kasi yung pinakikinggan nila, yung aral ng mga tabi-tabi. Ganun yan. Marami dyan naninira sa akin, akala nyo mga member yan sila. Hindi yan sila member dito, yung iba dyan, taga-ibang lungga. Ganun yan. Alam nyo, ang palatandaan na nakakakilala, marunong makinig. Ang tunay na mga misyonaryo nung panahon, yung mga misyonaryo ko noon, tsaka mga serbisyo ko nung panahon, pag nagmiminsaya ko, nakikinig yan sila. Tinatanim dito sa puso nila. Pero ang tao na bago-bago lang, na hindi naman serbisyo, maraming sinasabi yan. Hindi yan si Divine Master. Patuto yan. Huwag kayo maniwala dyan. Scammer yan. Manluloko yan. Ano pa ba? Mamamatay tao yan. Kulto yan. Lahat tala binibintang sa akin. Hindi ko naman ginawa. Ganon sila kadesidido at ka-diehard. Samantalang wala ka naman bad record sa NBI. Wala ka naman bad record sa PNP. Wala ka naman bad record sa batas. Saan ka nakakuha ng impormasyon sa mali ninyong doktrina? Di ba? Pangit yun. Kailangan, pag misyonaryo ka, dahil bago-bago ka, makikinig ka sa tunay na spiritual division.
Dahil baka itong nagsasalita na ito, hindi mo to kilalang ng lubusan. Hinuhusgahan mo, baka hindi mo alam, ito palang founder na nagbigay ng buhay sa samahan. Ako hindi man ako nagpapakilala. Sila man na nakakakilala sa akin, tapos pigilan nyo sila na huwag pumunta sa akin. Hindi mo mapipigilan yung mga taong naghanap na ng katotohanan. Hindi mo mapigilan yung mga taong nagising na sa mga kalukuhan na ginagawa ninyo. Kasi yung mga ginawa ninyong kalukuhan na nahimasmasa na sila, ay di pala itong mga nagtuturo sa amin totoo. Ang tunay pala nagtuturo, nandito sa Divine God Benevolent. Kasi nandun ang Divine Master. Nandirito ako, na nagbigay na namin sa'yo, nagbigay na ng aral, nagtuturo, manggamot. Kaya yan man ang ugali namin spiritual division. Hindi namin ugali yung ugali ninyo dyan, mga nagbinastos sa mga membro. Patago kayo ng mga ano dyan sa mga tao, nang luloko kayo. Kawawa naman yung mga tao dyan na mga naloko nyo. Mahirap na nga, mas mahirap pa sa daga, tapos lukuhin nyo pa. Alam nyo po ba kung ano yung pinakamasarap sa buhay? Mabuhay ka ng may puno ka ng pagmamahal. Kung mamatay ka man sa mundong ito, at least wala kang niluloko. Hindi na baling mahirap ka, basta wala kang nilulokong kapwa mo, wala kang tinatapakan, wala kang sinisira. Diba? Kaya mag-iingat kayo doon sa mga nagsabi, sinabi ni Divine Master, sinabi ni Master Junior, yung mga tao na yan, loko-loko yan. Oo, loko-loko yan. Tapos hindi naman member sa samahan natin. Gumagamit sila ng mga mensahe niyan para yung kalokohan nila mapagtakpan. Ang spiritual division, kahit siraan nyo kami, gamitin nyo yung mensahe namin laban sa amin. Hindi nyo kami masisira. Alam nyo bakit? Yung mensahe ko na yan, sa akin nagmula yan eh. Bakit? Pag ginamit mo ba sa akin yan, tatablan ako niyan? Hindi ako tatablan na salita ko dahil ako mismo nagprograma niyan. Yung mensahe ko na yan, para sa inyo yan. Kayong mga nandyan sa mga organization na loko-loko. Kaya nga may mga member sa ibang sama na nagsasabi na, Divine, sa ibang sama, niluloko kami. Puro na lang ganito, ganyan ang ginagawa sa amin. Pinahihirapan kami. Sabi ko, kung ganun pala, pinahirapan pa kala kayo, bakit pa kayo nanatili dyan? Simula nung naging member sila sa aming samahan, masaya sila. Sipin mo, pag may event, nagsuswimming-swimming na lang sila. Alam nyo bang ugali ko noon? Pagka kumakain ng bisita, silang paunahin ko, galing man sa malalayong lugar. Ang tunay na leader, hindi dapat nauuna sa pagkain. Ang pinapauna niya, yung mga minamahal niyang mga membro, na tinuring na pamilya. Dahil ang pamilya ko dito, kayo. Wala nang iba pa. So, binabati ko po si Jennifer Sugal at Gili Alga, Jemar Telebrico, binabati ko po, at si Vicenta Navarrete, isa sa mga naka-attend sa aking karawan, si Vicenta Navarrete. Nako, kung nagkukwento sa inyo ni Navarrete, nakita niya napakalungkot at masalimot yung karawan ko. Maniwala kayo. Sino ba naman ako para magkwento ng maganda? Kayo naman taga-kwento ng maganda, kayong mga mahilig dyan sa ibang grupo na manira. Kung kukwento ko yung maganda ng mga karanasan nila, baka lalo pa kayo mainggit. Imbis mainggit kayo, gumawa na lang kayo ng tama. Kasi yun ang masarap Hindi yung gagamitin yung mensahe namin panlaban sa amin. Hindi kayo mananalo. Bakit? Mayroon bang PBMA kung wala kaming spiritual division na original na four corners of the world na nagbigay ng kaalaman sa inyo? Matuto ba kayo ng mga numerology? Matuto ba kayo ng mga palipad hangin? Matuto ba kayo ng pananambal? Hindi nyo matutunan yan kung hindi kami magtutudlo sa inyo ng mga mensahe. Kami man nakakalam yan. Sa pagbalik namin, hindi nyo kami kilala. Kasi minsan, ugali namin, marunong kami magtago ng palatandaan namin. Pero, sabi nga, ang tunay na serbisyo, kahit itago ko man ang sarili ko, makikilala pa rin nila ako. Kahit nga takpan ko mukha ko Kung magsalita lang ako, at kilala kagad ako ng serbisyo ko. Good morning sa mga dyan, serbisyo. Alam nyo yung mga ugali ko noon pa man. Pag hindi sumunod sa akin yung tao, nung panahon ko, sinisipa ko sa mukha makaramdam sila ng 7 horsepower. Sinasabi ko yan. Kasi, ang layo kasi ng ang layo ng kwento ng mga tao dun sa nilalarawan nila. Yung pilit man nila gustong ilarawan, ang pagkatao ko. Kaplastikan Kaplastikan. Huwag mo ilarawan itsura ko at saka yung pagkatao ko dahil hindi naman kayo ang programa sa sarili ko. Hindi nyo naman sarili yung sarili ko. Ako man nakakakilala sa sarili ko. Yan ang katotohanan. Paano mo ito makilala? Sarado yung isipan mo. Sarado mata mo. Kaya ang mata mo bukas sa kayamanang darating.
hindi doon sa kaligtasan. Ang tao ngayon, pera-pera ang inatupag, hindi yung kaligtasan. O, sabihin nyo hindi totoo, real talk yan. O, masakit ba pakinggan sa pandinig? Totoo yan eh. Yung iba kasi pumasok sa samahan, hindi naman para maglingkod sa Diyos, para pirahan yung mga membro. Ganun ang ginagawa nila. Diba? Kaya ako hindi sa akin obra yan. Hanapan niya yung ng signature yung nagpapaliwanag sa social media. Kung may four corners of the world ba yung mga yan, yung pirma na yan. Nagpapaniwala kayo doon sa isa na hindi naman serbisyo yun, hindi naman nakakilala sa amin, hindi naman member ng samahan natin yan. Yan ang sinasabi ko. Magbantay kayo kasi pasukan kayo ng kalaban sa samahan. Ang kalaban, nagpanggap na membro, hindi naman pala membro ang damdamin. Membro sa makamundong bagay. No? Yung mga divine words na binigay ko sa inyo nung kaarawan ko, at saka sa event natin, kayo lang nakakaalam yan. Yung mga divine words na pwede nyo magamit sa mga iba't ibang klaseng sakit. Yung divine words na yun, tinuturo ko yan para sa mga taong karapat-dapat. Para sa totoong taong kausap. Hindi yung plastikado, plastikada. Ayoko ng plastic na tao. Hindi sa akin pwede yung nakikiride ka lang. Alam mo ba, ang ugali ko, pag nakikiride ka lang, lulubog ka. Matalino ito, hindi ito basta-basta. Oo. Ako, ipinanganak ako sa mga lugar kung saan namulat ako na samot-saring gawain nila ay masama dyan. Kaya kabisado ko yung taong manluloko. Kabisado ko yung mga taong mahilig magmanipulado ng isipan. Kabisado ko yung ugali ng mga mapagkunwari. Kabisado ko yung mga tao nang sasaywar lang. Oh. Kita nga nyo, yung ginamot ko na may cancer, walang utang na loob. Mas naniwala sa chismis kaysa dun sa tunay na nagpagaling sa kanya. Ganun, kasi baguhan lang eh. 2015 lang naging miyembro, kumpara dito sa isa na mas matagal na. Yung mga matatagal na miyembro, matitibay yan sila. Sa pagbalik ko, ako talagang inabangan nila. Oh, may nagpapakalat dyan sa iba't ibang saman kung ano-anong pinapakalat nila, hindi naman tunay, di ba? So, binabati ko po lahat ng mga gising na, no? Ang pagmamahal ko, hindi nagbago yan. Kayo ang nagbabago. Kayo ang hindi nakakilala sa akin pagbabalik. Kaya ang kinikilala man ninyo, material na bagay. Material na katawan. Hindi naman itong espiritu ang kinikilala nyo. Bakit? May isinilang bang reincarnation na ang mukha ganun pa rin? Wala na. Pag isinilang ka bago na apelyido mo, hindi ka na mula doon sa apelyido mo o angkan mo, iba na rin itsura mo, iba na rin nanay tatay mo. Yan ang katotohanan. Kasi Diyos ang nagpuprograma, hindi tao. So Maria Teresa Jamilon Cabales, so mapagpalang umaga sa inyo, ibinabati ko po kayo. Ako marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Kukwento ko sa inyo, 2007, maging pasyente ko, magulang ko. Sunod, marami rin akong pasyente. Sabi ko nga sa kanila, sino ba naman ako para manggagamot sa inyo? Hindi nga ako marunong manggamot. Lagi ko sinasabi sa kanila yan. Kasi yung mga may doubt dyan, lagi ko kayong, hindi kayo pwede sa akin kung may doubt ka. Pupunta ka lang sa akin para testingin mo yung kaalaman ko. Testingin mo kung talagang nanggagamot ako. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Dahil ang kailangan ko sa buhay ko, yung may mataas sa paniniwala at pananampalataya. Kita mo, sabi ko sa mga walang tiwala, huwag nyo nang subukan na magpagamot kasi baka lumala lang yung sakit ninyo. Ganun yan. Kasi ang tao nanunubo, lalong napapahamak. No? May nagtanong dito sa akin, kilala nyo po ba si Ryan Arla Madrid? Ayun yan na nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman po member yan dito. Yung si Ryan Arla Madrid, hindi naman yan pinag-iwanan ko ng mga mensahe ko. At hindi naman yan personal na kilala ni Junior. Oo. May mga yan ang sinasabi ko sa inyo, maraming gumagamit-gamit ng mensahe namin. Hindi naman sila ang pinag-iwanan, no? Kaya mag-ingat po kayo lagi. Kasi mahirap po ang maligaw, di na makabalik. Mahirap po yung malinlang kayo ng mga yan. Mahirap. Kaya kung mga Facebook account nyo nakapalaw doon, ibablock ko na kayo dito sa Sator. Ganun lang. Kasi itong Sator ko na ito, para lamang ito sa mga tunay na nagmamahal sa akin. Hindi para sa mga namamangka sa dalawang bangka. No? Mahirap yung mamangka ka sa dalawa, tapos pag lumubog yung isa, pupunta ka dito, di pwede yon. Kung doon ka sa maling aral. At least ako, hindi na ako mamroblema pa kung mapahamak ka. Kasi hindi naman kita susuyuin na, manip ka sa sama namin, hindi ko ugali yung ganun. Wala akong pakialam sa'yo, pumunta ka dun sa iba, pumunta ka dito, dito ka, kung dito ka. Kung doon ka, ganun lang yun.
So, binabati ko po si Meli Corpus. So, good morning sa inyo. And Reynaldo D. Romnick Lambayan. So, good morning sa inyo. Yan, mga gising na pala kayo today, no? Sa mga hindi ko po mabati, baka magtampo kayo, ha? Binabati ko na kayo lahat, no? So, binabati ko ulit yung asawa ko, si Maestra Yepetala, no? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Maraming mga taong nanlilinlang ng isipan ninyo. Ingat kayo, kasi sila nga mismo, hindi nila mapatunayan sa sarili nila yung sinasabing sa mabuting gawa. Mayroon palang mabuting gawa na naninira ka ng kapwa mo. May mabuting gawa pala na tinuturuan mo yung mga miyembro ko ng maling aral. Ha? Wala naman akong tinuro dun sa mga miyembro ko, Laser Key of Solomon, nung panahon, wala. Oo, meron dyan mga nagpapanggap na nakakilala. Kunwari, miyembro sila sa samahan, pero deep inside, hindi naman. Kumukuha lang sila ng simpatya. Mahuhuli mo naman yung mga taong nagsisinungaling. Base doon sa aral na binigay ko sa inyo ngayon. Si Divine Master, hindi naman nagturo ng Laser Key of Solomon. Si Divine Master, hindi naman siya nagtuturo ng ibang kaalaman ng ibang tao. Kasi ang bida dito, yung kaalaman namin. Hindi yung kaalaman ng ibang tao na hindi naman nagtatag ng samahan namin. Ha? So, good morning. Binabati ko si Robena Goldberg, no? Kapagpalang umaga sa inyo. Anong oras na ba ngayon? Wala rin kasi akong alam. Oras. Check nga natin. So, 9:09, oh. Yan yung paborito kong oras, no? Kaya sabi ko sa kanila, paano nyo makilala ang spiritual division? Kayong mga sinungaling. Kayo ba kami? Hindi naman kayo kami. Kami mismo ang nakakilala sarili namin. Oh, di ba? Ikaw, papayag ka ba? Example na lang, kayong mga nanonood sa akin dito, papayag ba kayo na sabihin ng mga taong maninira dyan, nakilala kayo, pero sa tunay na buhay, hindi naman nila yung buhay ninyo, di ba? May ganyan eh. Kaya huwag kayong papayag na diktahan yung buhay ninyo or ilarawan yung buhay ninyo ng ibang tao na tayo man mismo nakakakilala sa sarili natin. Pagkatao, kung tayo ay mabuti o masama. Di ba? Eh ako masamang tao ako eh. Oo. Sila na lang mabuti. Oo. Yung mabuti lang sa salita pero sa gawa hindi tugma. Nasabihin nila, SMB yung may God, tapos makita mo yung mga tattoo sa katawan, no? Wala naman ako tinuro na magpatattoo kayo, tapos sasabihin ninyo, kilala ko si Divine Master, kilala ko si ganito, dati nag-vision akong ganito. Alam nyo, ang tunay na nakakilala, ang tunay na nagmamahal, hindi gumagawa ng bagay na ikagagalit ng spiritual division. Ha? Kasi kung mahal mo ang mensahe namin, takot kang gumawa ng pagpapatato sa katawan, takot kang magdumi-dumi ng mga pananalita mo dyan, kasi madumi ang espiritu ninyo eh. No? So, binabati ko po si Mariano Villarreal. Villarreal, no? Dito po, lahat kayong mga viewers dito, binabati ko po kayo lahat ng mga nanonood. Saan man po kayong samahan, maraming salamat at hinanap nyo ako. Kasi hindi lahat nakakilala dahil bulag ang mga mata nila. Naka-blindfold. Ha? Kasi ang tunay na nagmamahal sa spiritual division, kami ang hinahanap, hindi yung ibang tao dyan, kung sino-sino lang dyan, na hindi naman nakakilala sa amin, no? Kaya nga, kung nakita nyo yung mensahe ko, no, kung mabasa nyo, sabi ko, mas maniwala na lang kayo dun sa mga naninira sa akin. Baka siguro sila nagpapalamon sa inyo. Yung mga naninira ba sa akin na yan? Pinalaman ba nila kayo ng aral na mabuti? Hindi. Masamang aral lang nilalabas nila sa mga bibig nila, nagpapanggap silang mabait. Ito, hindi kailangan maging mabait dahil ang original na ugali ko, ito talaga. Anin ko yung sobrang bait na ugali tapos hindi naman tugma yung ginagawa. Oh. Kita mo nga yung mga member ko dito? Sa ilalim kami ng estero nag-celebrate. Sa ilalim ng tulay. Ilalim mo, sa ilalim ng tulay kami nag-celebrate. May aircon, may swimming pool, ilalim ng tulay. Anin ko nang pagandahin mo pa ba yung kwento ko doon? Di na. Kaya lahat naman ang ikukwento ko dito para sa inyo masama. Kailan pa naging mabuti sa inyo yung mensahe ng Diyos, di ba? Ang taong sarado ang isip, lahat ng mabuti na salita ng Diyos, sasabihin niya masama. Oo. Kaya ako hindi ko na kailangan pang ipaliwanag yung mga karanasan ng mga miyembro doon. Masaya sila kung ano yung meron doon sa karawan ko. Nakita ko na nga yung bawat isang mga mukha nila, tinititigan ko. Sabi ko, kayo, bakit kayo naniniwala sa akin na
Hindi naman yung material ko ang nagpakita sa inyo ng unang panahon. Na ngayon dito sa pagbabalik ko, hindi naman ito ang una ko material na katawan. Bakit kayo maniniwala? Diba? Sumagot yung isa doon, paano hindi po kami maniniwala, diba? Nakilala kita, ako man ang serbisyo mo noon. Tignan mo, nahuli ka. Kahit anong tago mo, mahuli ka pa rin. Na ikaw ang tunay na original na Ruben. Sabi niya, ikaw po, Divine, ang original na Ruben, sapagkat ako po ang serbisyo mo nung unang panahon sa material, at yung ugali mo na yan, at saka yung palatandaan po namin sa iyo, hindi po yan nagbabago. Oh. Alam nila yung palatandaan ko eh. Sila nakakakilala sa akin. Kaya ako, tahimik lang ako. Sabi ko, wag yun na ipagsabay sa iba kasi baka kumalat yan. Oo. Kasi kung malaman ng iba yan, na nandirito na ako, baka hindi na nila ipagpatuloy yung ginagawa nilang masama. Oo. Kasi ang iniisip ng mga masasama, hindi na siguro babalik ang spiritual division. Alam niyo po, sa totoo lang, mga anak, kuwento ko sa inyo, Isagani Rapunsan, ang problema ng Pilipinas, ayoko talaga makialam dyan. Kasi, problema na nila yan eh. Tayo kasi, nandito tayo sa ating sariling gobyerno. Mayroon tayong sariling divine government na tayo lang mismo ang nandirito. Hindi na natin kailangan yung gobyerno ng Pilipinas. Kasi, tandaan ninyo, ang paalala ko sa inyo, nung binoto nyo yan, yung mga yan, pinasahod ba kayo ng mga yan? Hindi naman. Bumoto nga kayo, di naman kayo guminhawa. Binoto nyo yung mga yan, mga anak. Di naman kayo binigyan ng ayuda. Di naman kayo binigyan ng tulong. Oh, bakit aasa ka sa gobyerno, anak? Kung mayroon ka namang sariling sikap, magtrabaho ka, magpundar ka. Kasi yan naman ang, nung unang panahon ko, yan naman ang ugali ko dati. Nagtrabaho ako, nagsikap ako. Para may pundar ko yung castle. Para may pundar ko yung mga bahay ko dati, yung mga ari-arian ko, na ngayon pag-aari na ngayon ng mga anak ko. Yan ang kayamanan na iniwan ko sa kanila. Yan ang katotohanan. Kaya ako sasabihin ng ibang tao, Divine, makialam ka sa gobyerno. Ayoko makialam kasi yung buhay natin dito, iwalay sa mga madudumi. Kaya mo sila doon. Patayin mo yung telepono mo. Patayin mo yung TV mo. Tignan mo nga yung paligid mo kung magulo. Ganunin mo yung, ilingi mo yung liig mo. Simula sa kanan, sa kaliwa. Tignan mo yung paligid mo, walang magulo. Sino yung magulo doon? Yung nasa gobyerno lang. Hindi tayo apektado. So, kung mayroon ka sarili lupa, mayroon kang kapitbahay, pwede ka magtanim. O pag nag-ani ka, kahit wala namang tulong ng gobyerno, mabubuhay ka. Kasi una sa lahat, mayroon kang tinatawag na sarili na pagtatanim. Kaya nga, isinusulong ko tong agricultural development. Kasi para pagdating ng panahon, may tayo ko yung programa ko na ito dito sa darating ko na panahon na ito ngayon, may tayo ko na, dito na lang kayo. Hindi na kayo magsasabi sa akin na magulo yung gobyerno. Hindi naman natin pag-aari yun. Pag-aari ng mga makamundong tao yun. Tayo mga anak, spiritual tayo. Spiritual government tayo. Hindi naman tayo material na government. May sarili tayong pera. Ang pera natin hindi kagaya sa Republika ng Pilipinas. Di ba, nakikita nyo yung pera natin, ganito, example lang ha. Saan na ba yun? Example, ang pera ninyo is, mayroon kayong 500, 100, no? Mga 500, 100, 50, example lang yan, no? Yung 1,000 na bago. Sa totoo lang, ang spiritual kasi, iba yung pera doon. Hindi man pera sa makamundong bagay, kagaya ng nakikita nyo dyan. Hindi ganyan ang pera natin. May sarili tayong pera na doon mo lang magagamit sa spiritual yan. Pag naitayo ko na yung aking kaharian, maitayo ko na yung aking proyekto, doon kayo mismo makasaksi. Doon kayo mismo. Hindi nyo na kailangan ng pera ng Republika ng Pilipinas kasi doon, yung pera natin mismo, kayo mismo doon, yun ang gagamitin nyo doon sa loob ng ating tinatawag na dome. Doon kayo bibili ng pagkain, pera naman, spiritual division yan. Ang pera dyan, ang nakalagay sa pera dyan, puro mukha ko lang, wala nang iba pa. Yan ang katotohanan. Kaya hindi ako nakikialam sa gobyerno sa material na yan, kasi di naman ako materialistic eh. Isipin mo na lang, meron ako doon mensahe noon pa man sa inyo na huwag kayong makikisali sa mga rally-rally, huwag kayong makisali sa gulo, kasi pinagbawal ko sa inyo yan dahil
Ayoko masira yung PBMA or samahan na aking itinaguyod. Huwag niyong ipahiya yung PBMA para lang sa mga rally-rally, sali-sali kayo dyan. Hindi naman kayo apektado eh. Nagpapa-apektado kayo dun sa kwento ng mga tao dyan. Example, mayroon akong kaibigan dati. Bro, sumama tayo sa rally kasi ano yung gobyerno, ganito, ganyan. So, isip-isip ko, bakit? Paano, bakit ka sasali sa rally? Siya ba ang bumubuhay sa'yo? Hindi ba nagtatrabaho ka ng marangal para sa pamilya mo? Paano ka maapektuhan ng korupsyon? Nasamantalang sumasahod ka naman ng maayos. Ganun yun eh. Ikaw naman na kung matalino ka, hindi ka dapat magpapadala doon sa udyok ng kalaban. Kasi ang kalaban mo minsan ginagamit niya yung kaibigan mo, pamilya mo, or sino pa man tao na para masali ka doon sa gulo. Dahil kung ikaw kayo mismo, kung misyonaryo kayo, misyonarya, mag-iwas kayo sa gulo. Kasi hindi ko naman tinuturo yan na makisali kayo dyan. Kaya sabi ko naman, kung misyonaryo kayo, misyonarya kayo, mag-iwas kayo sa gulo. Kaya ang pinasok nyo pag misyon, hindi panggugulo. Pakisali sa mga ibang simpatya ng ibang tao dyan o relihiyon. Hindi. Kasi tayo din naman natin kailangan ng relihiyon ng ibang tao. Dahil kilala natin ang Diyos ng makapangyarihan. Dahil ang Diyos, wala namang relihiyon yan. Bakit? Nung isinilang ba ang Panginoon Kristo, Katoliko na? Wala pa. Pinanganak ang Panginoon Kristo. Nandyan na ba ang mga relihiyon lahat? Wala pa. Ipinanganak tayo ng wala. Mabuhay tayo ng wala. Magsikap tayo kung anong meron tayo. Kung anong meron tayo dyan, makontento tayo. Yun lamang. Ako nga, ang ulam ko sa araw-araw, tuyo. Kayo, ang sasarap ng ulam ninyo. Diba? Nagreklamo ba ako? Hindi naman ako nagreklamo. Sinasabi ko yan sa inyo kasi hindi naman ako kagaya ng iba sa inyo nagsisinungaling. Doon tayo sa realidad. Ako nga, kainin ko tuyo. Sausaw ko sa suka. Minsan, magkain ako ng itlog. Yan lang naman ang pagkain ko. Kayo nga, yung iba dyan, hindi mabubuhay sa samahan yung iba dyan kung hindi sila makapangluko ng kapwa nila. Ganun yan. Kasi sa mundo natin, hindi mo naman sukat akalain na yung pinuntahan mong mundo na ito is talagang mahirap pabuhay, di ba? Kaya nga nandirito ka para maging matatag ka. Hindi para maging siraulo ka, hindi para bastusin mo yung kapwa mo, hindi para pahiyain mo yung kapwa mo. Kung may